Hi listeners! Bago tayo magsimula, may isa lang kaming munting pabor na hinihiling. Kung maaari, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po yun sa amin dahil doon nanggagaling ang suporta para makagawa pa kami ng mas marami at mas dekalidad na kwento para sa inyong lahat. Ang bawat segundo na pinapanood ninyo ay malaking ambag na sa paglago ng channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Ngayon, humanap na kayo ng komportabling pwesto. Kung nasa bahay kayo, maupo o humiga ng maayos. Kung nasa biyahe naman, isuot ang inyong earphones at ihanda ang inyong sarili. Huminga ng malalim, alisin muna ang anumang sagabal at hayaang dalhin kayo ng kwentong ito sa ibang mundo. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Hi! Ako si Anton, 27 years old. Madaling araw na ngayon. Hindi ko na rin alam kung saan ako pupunta. Basta naglalakad lang ako. Kung saan man ako dalhin ng mga paa ko. Tahimik ang paligid. Halos wala ng tao sa kalsada. Paminsan-minsan, may dumadaang sasakyan pero pagkatapos nun, tahimik na naman. At habang naglalakad ako, hindi ko na napigilan yung mga luha ko. Sobrang lungkot ko ngayon. Ang sakit ng puso ko. Parang sa isang araw lang, sunod-sunod na wala sa akin lahat. I failed in so many ways. At sa mga panahong akala ko, kaya ko pa. Doon pala ako tuluyang nabasag. Kahapon lang, natanggal ako sa trabaho. Hindi na rin ako nagulat nung sinabi nilang hindi na nila ako kailangan. Ang dami ko kasing pagkakamali nitong mga nakaraang linggo. Mali-mali yung mga reports na ginagawa ko. May mga deadlines akong hindi nasunod. May mga documents akong napasa na may errors. At yung pinakamasakit, may malaking client meeting kami. Importanteng client, pero hindi natuloy yung deal. Dahil sa dami ng mali sa reports at documents na pinasa ko. Alam kong may kasalanan ako. Hindi ko naman gustong sisihin yung ibang tao. Pero ang hirap ko talagang mag-focus sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Kasi habang nagtatrabaho ako, ibang bagay yung nasa isip ko. Si Julius, boyfriend ko. O ex-boyfriend ko na pala. Halos 5 taon kami. 5 taon. Ang tagal nun. Kaya hindi ko alam kung paano biglang magiging wala yung isang taong naging parte ng buhay ko ng ganoon katagal. Nakipaghiwalay siya sa akin dahil sabi niya, hindi na raw pareho yung priorities namin sa buhay. Paulit-ulit niya akong kinausap. Sinubukan kong ayusin. Nagmakaawa ako. Sinabi kong kaya ko pang magbago, na pwede pa naming ayusin. Pero sa huli, wala rin akong nagawa. Kasi hindi ko naman pwedeng pilitin yung taong ayaw na. Kaya kahit ang sakit, pinili ko siyang palayain. At siguro, yun yung isa sa pinakamahirap na bagay na ginawa ko sa buhay ko. Sandaling huminga. Pero hindi pa doon natapos yung problema ko. May family problem pa. Si Papa, natalo siya ng 200,000 piso sa sugal. 200,000? Na hindi ko nga alam kung saan niya kinuha yung ganoong kalaking halaga. At ang mas masakit, nasanla niya yung lupa namin. Yung lupa na pinaghirapan ng pamilya namin. Hindi ko alam kung paano namin yun mababawi. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. At hindi ko rin naman pwedeng basta humingi ng tulong sa 2 kapatid ko. Maliit lang din naman ang kinikita nila. May sarili rin silang mga pangangailangan. Kaya ngayon, ako na naman yung nag-iisip kung paano aayusin lahat. Pero paano ko aayusin? Ako mismo. Hindi ko na alam kung paano ko bubuuin yung sarili ko. Wala akong trabaho. Wala na si Julius. May problema pa sa pamilya. At pati mga kaibigan ko. Parang unti-unti na rin akong iniiwasan. Hindi ko sila masisi. Kasi kung tutuusin, ako rin naman ang lumayo sa kanila. Ang dami nilang beses akong niyaya lumabas. Kumain, uminom, mag-bonding. Pero lagi akong tumatanggi.
Lagi kong sinasabi na busy ako, na may gagawin ako, na sa susunod na lang. Kasi mas pinipili kong makasama si Julius. Siya kasi yung taong gusto kong makasama palagi. Kapag may problema ako, siya yung tinatakbuhan ko. Kapag masaya ako, siya yung gusto kong kasama. Kapag pagod ako, siya yung gusto kong makita. Kaya hindi ko namalayan na habang mas pinipili kong makasama siya, unti-unti ko namang nawawala yung ibang tao sa buhay ko. At ngayon, wala na rin siya. Kaya heto ako. Naglalakad sa madaling araw. Hindi ko alam kung saan pupunta. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko bukas. Ang alam ko lang, pagod na ako. Hindi dahil sa paglalakad, kundi dahil parang ang dami kong kailangang ayusin. Pero wala akong lakas para magsimula. 27 years old ako. Pero ngayong gabi, parang wala akong direksyon. Parang kahit anong daan ang piliin ko, mali pa rin. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung kaya ko pa bang bumangon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pero baka kailangan ko lang munang umiyak. Baka kailangan ko lang munang huminga. At baka bukas, kapag sumikat na ang araw, makahanap din ako ng dahilan para ipagpatuloy yung buhay ko. Medyo napagod na ako sa kakalakad, kaya nagpasya muna akong umupo sa isang bench sa tapat ng isang building. Hindi ko na rin alam kung nasaan ako. Kung tutuusin, kanina pa ako naglalakad ng walang direksyon. Basta ang gusto ko lang ay makalayo muna sa lahat. Kahit saglit lang, umupo ako sa bench at napabuntong hininga. Tulala lang ako habang pinagmamasdan yung mga sasakyang dumadaan sa harapan ko. May mga taxi, jeep, at mga private cars na nagmamadali sa kani-kanilang destinasyon. Samantalang ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong pupuntahan. Wala akong gustong puntahan. Gusto ko lang mawala muna saglit. Habang nakatingin ako sa kawalan, may isang lalaki na biglang umupo sa tabi ko. Hindi ko siya agad napansin. Akala ko, isa lang siyang taong naghihintay o nagpapahinga rin. Pero makalipas ang ilang segundo, may kung ano nung pakiramdam na nagsabi sa akin na parang may nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong napalingon at doon ko napansin na yung lalaki pala. Panay ang tingin sa akin. Nung una, binaliwala ko lang. Baka nagkataon lang, baka may tinitingnan lang siya sa likod ko. Kaya muli akong tumingin sa kalsada. Pero ilang sandali lang, napansin ko na naman siya. Tumingin na naman siya sa akin. Napakunot noo ako. Hindi ko alam kung bakit niya ako tinitingnan. Tahimik lang kaming dalawa sa bench habang patuloy na dumadaan ang mga sasakyan sa harapan namin hanggang sa bigla siyang nagsalita. Okay ka lang ba? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya at sa simpleng tanong na yun, hindi ko alam kung bakit parang gusto ko na namang umiyak. Pero ngumit lang ako. Okay lang ako, sabi ko. Kanina pa kasi kita nakitang naglalakad. Tanaw kita sa kotse ko kanina habang umaandar. Ang layo na ng nalakad, Mom. Sabi niya. Gusto ko lang maglakad-lakad, hoping na makapag-isip ako ng maayos. Sagot ko. Mukhang ang laki ng problema mo ah. Natatawang sabi niya. Hindi naman, sakto lang. Sagot ko. Pwede mong sabihin sa akin, baka gumaan yung nararamdaman mo. Sabi nila okay magkwento sa strangers kasi hindi ka nila ma-judge. Kasi di ka naman nila kilala. Sabi niya. Tiningnan ko lang siya tapos napalangiti ako. Totoo naman yung sinabi niya. Huminga ako ng malalim tapos nag-start ako magsalita. Nakipaghiwalay sa akin yung partner ko. Masakit pero kailangan ko siyang palayain na kasi hindi ka siya masaya at nakiusap siya na palayain ko na siya. Sabi ko, tapos yumuko ako bago nagpatuloy magsalita. Sa work naman, natanggal ako. Expected ko na yun kasi ang dami ko ng maling nagawa tapos family problem pa. Yung mga kaibigan ko, iniiwasan na rin ako. Pero I understand naman. Kasi ako yung unang umiwas sa kanila dahil binigay ko lahat ng oras ko sa ex ko. I don't know what to do right now. Sabi ko. I'm so sorry. Ang bigat pala ng mga dinadala mo. I have a lot of things to say.
pero wala naman akong right na bigyan ka ng advice. We all have different situations, different struggles. Pero sana, huwag kang sumuko. Sana dumating yung araw na magiging okay din ang lahat para sa'yo. Hindi man ngayon, hindi man bukas. Pero sana, eventually, maging okay din ang lahat. Sana kahit ang daming nangyayari sa buhay mo, huwag mong kalimutan na maging mabait sa sarili mo. Hindi kita kilala. Hindi mo rin ako kilala. Pero kahit ganun, isasama kita sa mga prayers ko. Siguro wala akong magagawa para ayusin yung mga problema mo. Pero at least, gusto kong malaman mo na may isang taong, kahit stranger lang, umaasang magiging okay ka rin. Umaasa ako na magiging maayos ang lahat sa'yo. Sabi niya. Ngumiti ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong klaseng ng ngiti yung lumabas sa mukha ko. Siguro isang maliit at pilit na ngiti lang. Pero sa totoo lang, matagal-tagal na rin mula nang may isang taong nagsabi sa akin ng ganoong mga salita. Hindi niya ako kilala. Wala siyang obligasyon na kausapin ako. Wala rin siyang dahilan para makialam sa problema ko. Pero heto siya. Isang estranghero na nakaupo sa tabi ko sa madaling araw at sinabihan akong huwag sumuko. Thank you, mahina akong sabi. Yun lang ang nasabi ko. Kasi kapag nagsalita pa ako ng mas matagal, alam kong baka maiyak na naman ako. I have to go. Baka malate na ako sa work, sabi niya. Tumayo siya mula sa bench at inayos ang dala niyang bag. Bago siya tuluyang umalis, tinapik niya ng marahan ang balikat ko at ngumiti. Take care, okay? Sabi niya. Tumangulang ako. Ngumiti ulit siya sa akin bago tuluyang naglakad palayo. Pinanood ko siya hanggang sa unti-unti siyang mawala sa paningin ko. Hindi ko man alam kung sino siya. Hindi ko alam kung saan siya nagtatrabaho. At hindi ko rin alam kung makikita ko pa ba siya. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang may naiwan siyang maliit na liwanag sa gabing iyon. Isang simpleng paalala na kahit pakiramdam ko ay mag-isa ako. May mga taong handang magbigay ng kaunting kabutihan, kahit hindi naman nila ako kilala. Pagkatapos ng gabing iyon, bumalik ako sa apartment ko. Pagkapasok ko, tahimik lang akong naupo sa harap ng laptop ko. Hindi na ako nag-isip ng matagal. Binuksan ko yung laptop at agad kong inayos ang resume ko. Binago ko yung ilang details, inayos yung format, at nag-update ako ng mga dati kong work experience. Habang ginagawa ko yun, paulit-ulit kong naiisip yung mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Yung pagkawala ng trabaho ko, yung pakikipaghiwalay ng boyfriend ko, yung problema namin sa pamilya, at yung lalaking nakilala ko kaninang madaling araw. Hindi ko alam kung bakit, pero yung simpleng sinabi niya sa akin ay patuloy na umiikot sa isip ko. Sana wag kang sumuko. Napabuntong hininga ako. Hindi pa naman tapos ang buhay ko. May kaunti pa akong ipon, hindi kalakihan, pero sapat para makaraos ako ng ilang buwan. Ang problema lang, kailangan kong makahanap agad ng trabaho bago maubos yung pera ko. Kaya pagkatapos kong ma-update ang resume ko, nagsimula na akong maghanap ng mga job openings. Isa-isa akong nag-send ng applications. Hindi naging madali ang paghahanap ko ng trabaho. Marami akong naging interview, pero puro failed interview. Halos isang buwan na akong nagpapasa ng resume at nag-a-apply sa iba't ibang kumpanya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Araw-araw, paggising ko, laptop agad ang binubuksan ko. Tinitingnan ko kung may bagong job openings, nagsisend ng applications, sumasagot sa mga emails, at umaasang baka sa araw na yon, may tumawag na sa akin. Minsan naman, makakatanggap ako ng email na akala ko interview invitation na. Pero kapag binuksan ko, "Thank you for your application, but we've decided to move forward with other candidates." Isa na namang rejection. Sa totoo lang, nakakapagod din. Ang hirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Kahit may experience ka na, hindi ibig sabihin na madali nang makahanap ng bagong opportunity. Hanggang sa isang araw, may natanggap akong interview invite. Buti na lang,
Naging maayos naman ang interview at napasa ko rin lahat ng assessments na ibinigay nila. Nakaabot ako hanggang sa final interview. Nung nalaman kong nakapasa ako, sobrang saya ko. At pagkatapos nun, na-schedule na ako para sa final interview. Madaling araw yung schedule. Kasi nakabase sa American time zone yung company, kaya yung oras ng final interview ko ay madaling araw dito sa Pilipinas. Sobrang gusto kong makuha yung trabaho. Malaki kasi yung offer nila. Around 60,000 pesos yung package, bukod pa sa night differential at iba pang benefits. Kaya nung gabi, bago yung final interview, maaga akong naghanda. Inayos ko yung damit na susuotin ko. Sinigurado kong okay yung laptop ko. Chinek ko yung internet connection. Inihanda ko rin yung mga possible questions na baka itanong sa akin. Nakaharap na ako sa laptop ko at naghihintay na lang akong papasukin ng interviewer sa Zoom. Nang tuluyan akong papasukin sa Zoom meeting, napatingin ako sa screen at sa unang tingin ko pa lang sa lalaking nasa harap ko, natulala ako. Hindi ako makapagsalita. Parang biglang nawala yung lahat ng iniisip ko. Kasi kilala ko siya. Kilala ko yung lalaking nasa harap ng screen ko. Siya yung lalaking katabi ko sa bench isang buwan na ang nakalipas. Yung lalaking nakilala ko nung gabing pakiramdam ko. Wala na akong direksyon at ang lungkot-lungkot ko. Yung stranger na nakinig sa lahat ng problema ko. Ilang segundo kaming nagkatitigan sa screen bago niya ako batiin. "Hi Anton, good morning. How are you?" Tanong niya. "I'm fine. Thank you for asking." Nakangiti kong sagot kahit ramdam ko pa rin yung kaba ko. "Okay ka na ba?" Tanong niya. Hindi ko masasabing okay na ako. "But I'm trying to be okay." Sagot ko. "Ang small ng mundo, ano? Dito pa kita makikita ulit," sabi niya. Napangiti ako. "Oo nga eh. Salamat pala nung gabing iyon. You made me feel better kahit saglit lang." Sagot ko. "I'm glad I was able to make you feel better kahit saglit lang." Sagot niya. Hindi pwedeng dahil kilala ko siya, maging kampante ako. Final interview ito. Kailangan kong ipakita sa kanya na kaya ko. Nagsalita ulit yung lalaki na nasa harap ko. "Okay, let's start the interview. I would like to introduce myself first. I'm William Dace. I'm one of the team managers in the account that you will be handling, just in case you get hired. So let's start. Tell me something about yourself," sabi niya. "Sure. Hi, William. My name is Anton Lopez. I'm 27 years old. I have several years of experience in the industry, particularly in handling clients, preparing reports, and managing different tasks under pressure. I consider myself as someone who's hardworking, responsible, and willing to learn. I may have made mistakes in my previous job, but I learned a lot from those experiences. They taught me to become more careful, more organized, and more accountable for my work." Tuloy-tuloy yung interview. Marami siyang naging question sa akin tungkol sa experience ko, kung paano ako humaharap sa pressure, paano ko hinahandle ang difficult situations, at kung paano ako nakikipag-communicate sa clients. Pero kahit kinakabahan ako nung una, habang tumatagal yung interview, mas nagiging confident ako. Sinagot ko lahat ng questions niya ng maayos at sinubukan kong maging honest sa bawat sagot ko. After almost an hour, natapos din yung interview. "Okay, Anton, that's all the questions I have for you," sabi ni William. Napangiti ako. "Thank you so much for your time," sagot ko. Ngumiti rin siya bago nagsalita. "Thank you for taking the time to attend the interview. We'll review your application and we'll send you the results through email within 24 to 48 hours. Sabi niya. "Okay, thank you," sagot ko. "Have a good day, Anton," sabi. "You too, William," sabi ko. At pagkatapos nun, natapos na yung Zoom call. After ng interview, nagpahinga muna ako at natulog kasi sobrang pagod na talaga ako. Halos buong gabi akong gising dahil sa paghahanda at kaba sa final interview. Kaya pagkapasok ko sa kwarto, humiga agad ako sa kama.
Hindi ko na namalayan kung kailan ako nakatulog. Nung nagising ako, halos tanghali na. Ang haba ng tulog ko. Pero kahit bagong gising pa lang ako, ang una kong naisip ay yung interview. Agad kong kinuha yung phone ko at chine-check yung email ko. Habang binubuksan ko yung inbox ko, may isang bagong email na agad kong napansin. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Galing sa company. Napaupo ako ng maayos sa kama. Hindi ko alam kung bubuksan ko ba agad o maghahanda muna ako sa kung anuman ang magiging laman nun. Pero sa huli, binuksan ko rin. At pagkapasok ko sa email, napangiti ako. Hindi ako makapaniwala sa nabasa ko. Naka-highlight sa email yung unang mga salita. Congratulations on passing the interview. Napahawak ako sa dibdib ko. Binasa ko ulit. At doon ko nakita yung kasunod na message. We are glad to offer you the position of client coordinator. Napangiti ako ng malaki. Yes, sabi ko. Hindi ko napigilang mapasigaw. Sa sobrang saya ko, napabangon ako sa kama. Matapos ang halos isang buwan na paghahanap ng trabaho, meron na ulit akong trabaho. Nag-ayos agad ako ng mga requirements na kailangan nila. Buti na lang, kumpleto naman halos lahat ng documents ko, kaya hindi rin ako nahirapan mag-submit. At pagkatapos kong maipasa lahat ng requirements, nalaman kong sa susunod na Monday agad yung start date ko. Finally, may trabaho na ulit ako. Kaya, yung mga natitirang araw bago yung starting date ko, nagpahinga na lang muna ako. Parang gusto ko munang i-enjoy yung ilang araw na wala akong kailangang isipin na trabaho. Natulog ako ng natulog, nanood ng mga movies at series, nagpahinga. At kahit papaano, sinubukan kong kalimutan muna lahat ng mga problemang pinagdaanan ko nitong mga nakaraang linggo. Hindi ko na rin namalayan kung gaano kabilis lumipas yung mga araw. Hanggang sa isang umaga, pagkagising ko, bigla kong na-realize. Monday na pala. First day ko na sa bagong trabaho. Nung first day ko, nag-orientation muna kami. Ipinaliwanag sa amin yung tungkol sa account, mga responsibilities namin, at kung ano yung mga kailangan naming matutunan bago kami tuluyang mag-handle ng trabaho. At doon ko rin nalaman na si William pala ang magiging manager ko. Medyo kinabahan ako nung una. Hindi dahil masungit siya or mahigpit. Siguro dahil siya yung taong nakilala ko sa isang pagkakataong sobrang vulnerable ako. Siya yung stranger na nakinig sa mga problema ko. At ngayon, magiging manager ko na siya. Okay naman yung company at mababait ang mga tao. Lalo na si William. Habang lumilipas ang mga araw, lalo kong nakikilala si William. At lalo kong nagugustuhan ang ugali niya. Minsan habang nagwo-work ako, bigla-bigla na lang siyang nagchat-chat sa akin sa Slack. Sa una, akala ko normal lang. Baka ganun lang talaga siya bilang manager. Kaya sumasagot lang ako ng maayos. Minsan naman, bigla niya akong tatanungin kung kumain na ba ako. At kapag sinabi kong hindi pa, sasabihin niya, "Go eat. Don't skip your meals." Napapangiti ako sa mga ganong messages niya. One time, hindi ko alam kung bakit, pero naisipan kong i-stalk yung social media ni William. Wala naman talaga akong ibang intention. Gusto ko lang malaman kung ano ba yung buhay niya outside work. Kaya binuksan ko yung profile niya at nagsimula akong mag-scroll. Ang dami pala niyang pictures. May mga travel photos, pictures kasama yung friends niya, pagkain, mga random moments sa buhay niya. May mga pictures siya sa beach. May ilang topless photos siya habang nasa beach. At doon ko napansin na ang ganda pala ng katawan niya. Mas pogi rin pala siya kapag walang salamin. Kaya nag-scroll pa ako. Hanggang sa napunta na ako sa mga lumang pictures niya. At habang nag-i-scroll ako, bigla akong napindot yung isang picture. Bigla akong tinanggal yung like. Pero huli na biglang meron nag-pop up na message sa akin at nagulat ako nung nakita ko yung name ni William sa unread messages. "Are you doing a background check on me?" Tanong niya sa akin with laughing emoji. Kinabahan ako at hindi ko alam yung sasabihin ko, pero naging honest na lang ako.
Sorry. Sorry. Curious lang ako. Sabi ko. Curious saan? Tanong niya. Sa buhay mo outside of work. Sagot ko. I see. Free ka ba today? Alone ako sa apartment ko now. Kung gusto mo malaman yung ginagawa ko outside of work, sabi niya. Natigilan ako. Parang biglang uminit yung mukha ko. Naramdaman ko na tumigas yung tarob ko sa loob ng short ko. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya. Tapos nag-chat ulit siya. Tara dito. Samahan mo ako, sabi niya. Sure ka ba? Tanong ko. Yep. Reply niya. Siguro next time na lang, sagot ko. Tara na, hindi naman kita kakainin or what. Natatawang reply niya. Napabuntong hininga ako, tapos nag-isip ng kunti. Then, nag-reply ulit ako sa kanya. Sige, puntahan kita. Saan yung address mo? Tanong ko. Tapos sinabi niya yung address niya. Nagligo muna ako saglit, tapos nag-book na ako ng angkas papunta sa kanya. Pagdating ko sa apartment ni William, sinalubong niya agad ako sa may pintuan. Hey, come in, nakangiti niyang sabi. Hi, sagot ko habang medyo nahihiya. Sabay kaming pumasok sa loob. Sa totoo lang, nung una, medyo awkward ako. Hindi ko alam kung saan ako uupo o kung ano ba ang dapat kong gawin. Iba kasi yung pakiramdam kapag nasa work kami. Doon, manager ko siya at employee niya ako. At hindi ko maiwasang isipin kung tama ba talaga yung ginawa kong pagpunta. Relax ka lang, don't be shy, sabi niya. Naglabas si William ng ilang bote ng beer, tapos nag-start na kaming dalawang uminom. Habang dumadami yung naiinom kong alak, medyo nawawala yung hiya ko. Doon na rin kami naging mas comfortable sa isa't isa. Nagtatawanan na kami at nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Habang tumatagal, hindi ko na namamalayan na ang dami na pala naming nainom. Medyo lasing na ako at nahihilo. Nakita ko si William na nakahiga na sa sofa at parang tulog na. Hindi ko alam pero bigla nag-init ang katawan ko at lumapit ako sa kanya at hinalikan ko siya. Pero bigla siyang nagising kaya napaatras ako sa kaba. Bakit mo ko hinalikan? Tanong niya. Sorry. Hindi ko sinasadya, sabi ko. Tapos hinilan niya yung kamay ko palapit sa kanya at doon hinalikan din niya ako. Nagulat ako sa ginawa niya pero nakipaglaban na ako ng halikan sa kanya hanggang sa tinanggal niya yung pantalon ko at puwinetan niya ako. At doon na meron nangyari sa amin na dalawa. Nagbembangan kami ng halos 2 oras. Pagkatapos ng may mangyari sa amin, akala ko hindi na mauulit pero naulit nang naulit. Hanggang sa naging bembang body kaming dalawa. Ako ang bottom at siya ang top at sobrang galing niyang kumasta. Kapag sa office, manager ko siya pero outside of work. Bembang body kami. Ang tagal ng setup namin na bembang body hanggang sa dumating sa point na mahal na namin ang isa't isa. Naging boyfriend ko siya at naging boyfriend niya ako. Ngayon 2 years na kaming dalawa ni William at masaya ako sa kanya. At naayos ko na rin lahat ng problema ko. Sometimes, life has a strange way of breaking us before it shows us where we are supposed to go. There were moments when I thought losing my job, losing the person I loved, and facing problems in my family meant that my life was falling apart. But looking back, I realized that not every ending is meant to destroy us. Some endings create space for something new. When Julius left, I thought I had lost the person who would stay with me forever. But I eventually realized that love is not about holding on to someone who no longer wants to stay. Sometimes, loving someone also means knowing when to let them go. And sometimes, the person who comes into our life when we are at our lowest can remind us that we are still worth saving. William entered my life as a stranger. He didn't know me. He didn't owe me anything. Yet, during the darkest night of my life, he gave me something I desperately needed, a reason to keep going. I learned that we never really know how much a simple act of kindness can mean to someone. A few words can change someone's entire perspective. A simple "don't give up"
can become the reason someone chooses to try again tomorrow. And maybe that's what life is really about. We will lose people. We will fail. We will get rejected. We will make mistakes and sometimes question whether we are still on the right path. But one bad chapter doesn't mean the whole story is over. To anyone who is currently struggling, please remember this. Your life can change even when you can't see how. The job you lost may lead you to an opportunity you never expected. The person who left may teach you what kind of love you truly deserve. And the darkest night of your life may eventually lead you to people who become your light. So don't give up just because life feels hopeless right now. Keep going. Keep trying. Keep believing that something better can still happen. Because sometimes the moment you think everything is over is actually the moment your new beginning starts. Kung natapos ninyo ang kwento hanggang dulo, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment sa ibaba at sabihin kung ano ang mga gusto pa ninyong marinig o kung ano pa ang maaari naming i-improve. Pinabasa namin ang inyong mga komento at malaking tulong ang inyong feedback para mas mapaganda pa namin ang mga susunod na kwento. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Thank you.